At noong 1951 naman, Univac computer ay na manufacture na. Okay. So, very good. Palakpakan natin ang unang pangkat. Na-evaluate nila ng maayos yung mga teknolohiya tulad ng papel, telepono at computer. So, dumako naman tayo sa ikalawang pangkat. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang paliwanag nila sa mga teknolohiya na binigay ko sa kanila. Sa dinamita po, binigyan po namin siya ng 5 star sa kasamaang dulot nito. Tsaka 3 star sa kapakipakinabang kasi dun po sa 5 star kasi kaya po namin siya nasabing malaki yung samang dulot niya kasi kadalasan ginagamit yung dinamita ng mga nanguhuli ng isda. Ginagamit nila yon para makakuha sila ng agad-agarang mga isda na wala nila masyadong hirap. Ang masamang dulot nga lang nito, nasisira nila yung mga likas yaman sa loob ng dagat na nagiging sanhi na wala nang masyadong maraming mabubuhay na mga isda doon kasi wala na silang titirahan, wala na silang iitlogan, yung gano'n. Tapos po tsaka ang nagiging masamang dulot din po nito sa tao, pag kinain po nila yung isda na ginamitan po ng dinamita, magkakaroon po sila ng sakit. Yun. Tapos po doon po sa tatlong po, kasi para mapadali yung panghuhuli nila. Ayan. Okay. Pangalawa naman. Bigyan po namin ng 5 star yung panyo sa kasamaang dulot. Kasi, syempre, malaki yung pag gumagamit tayo ng panyo, malaki yung pinsalang na nabubuo nun, lalo na sa digmaan. Yan. Kapakipakinabang 3 star kasi kapakipakinabang nga naman siya pagdating sa lalo sa digmaan. Kaso nga lang, yun nga, malaki yung nagiging pinsala, yung kasamang naiidulot dito. Hindi lang sa mga tao, kundi din sa lugar na yun. So, yung ikatlong teknolohiya naman po na i-discuss namin is yung ARMAS. So, binigyan po namin siya ng 5 star sa kapakinabangan kasi in times of war na may sumakop sa bansa natin, magagamit natin yung ARMAS para i-defend yung sarili natin, pati yung bansa natin. So, sa kasamaang dulot, binigyan namin siya ng 3 star kasi doon may papagtanggol natin yung bansa at sarili natin, magkukos naman siya ng pinsala, hindi lang sa mga tao, kundi pati sa environment natin. Yeah. Pakibigay naman muna ang kasaysayan ng dinamita at saka ng kanyo. Pakibigay. Sa dinamita po noong 1867, na-invento ni Alfred Nobel, Sweden, ang dinamita. Ang kanyo naman, lumabas ang kanyo noong kalagitnaan ng ika-14 na siglo. Okay, very good. So kanina nagkaroon ng confusion kung bakit kaya kailangan pa rin lagyan yung kapakinabangan o kaya ng 3 bituin yung kapakinabangan o kaya kasamang dulot. Kasi, isipin natin, sa bawat kapakinabangan ng mga teknolohiyang ito, ay may nakukuha pa rin tayo, may mga kasamaang dulot pa rin. At sa mga kasamaang dulot nito, may nakukuha pa rin tayong kapakinabangan. Tama ba? Okay. So, dito kung mapapansin nyo, ang mga klase ng teknolohiyang ito, ayon sa unang pangkat, ay mas kapakipakinabang kaysa sa kasamaang dulot nito. Kasi sa pamumuhay natin sa araw-araw, ito yung mga kadalasang nagagamit natin. At nagiging masama lang siya kung aabusuhin natin yung paggamit ng mga teknolohiyang ito. Dito naman, sa kabilang teknolohiya na mga nabinigay ko sa ikalawang pangkat, ang mga ito ay kadalasang nagagamit sa mga mararahas na paraan, tulad ng digmaan at tulad nga ng sinabi sa isa sa membro ng ikalawang pangkat, ang dinamita na ginagamit ng mga mangingisda. Naging kapakipakinabang nga naman talaga sa kanila ito. Pero ang mga ito kadalasang ginagamit sa digmaan lamang. Yan. So, ngayon, kaya magbibigay lamang ako ng conclusion sa mga ginawa nating activity na ito. So, lagi natin tatandaan na kung hindi dahil sa mga inventor tulad ni Johannes Gutenberg, Elie Whitney, Alfred Nobel, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, at marami pang iba,
na siyang gumawa ng mga imbensyon o teknolohiya, ay hindi natin matatamasa ang mga makabagong teknolohiya ngayon. Tama ba? At kaya, kayo ba makakapayag kayo na mabuhay sa sinaunang kabiasnan? Kung ba, babalik kayo sa sinaunang panahon, galing kayo dito sa modernong panahon, makakaya kaya natin walang TV, walang internet, walang iPad. Sino? Makakaya na kaya? Ayan, makakaya daw ni Arnold. So, at lagi rin natin tatandaan na kung hindi dahil sa mga sinaunang teknolohiya, ay hindi mabubuo ang mga makabagong teknolohiya ngayon. Dahil din sa mga inventor na nagsama-sama ng kanilang ideya at ng kanilang kanilang mga invention, ay nagkaroon ng mga computer, ng mga touchscreen na cellphone, ayan, di ba? Mas naging high-tech yung mga technology. At kaya napakalaki ng pakinabang natin sa mga teknolohiyang ito, sa ating sarili at sa mga iba't ibang bansa. Sa negosyo, medisina, agrikultura, militar, at sa ating lipunan. Ngunit, isa sa ating dapat tandaan na sa bawat kapakinabangan na kukuha natin sa mga teknolohiya ay may kakibat na kasamaang dulot. Tulad sa kapaligiran, banta sa kalusugan, pagkasira ng pagpapahalaga at tradisyon, di ba? Minsan nakakalimutan na natin yung mga kultura, yung mga tradisyon natin dahil sa teknolohiyang ito, nakakalimutan na natin yung pagpapahalaga ng mga bata na paglalaro sa labas, yung paglalaro ng patintero. Dahil sa paglabas ng teknolohiya, iba na yung nilalaro nila, computer games, na-addict na sila doon. Yun yung sinasabing kasamaang dulot, yung pag-abuso sa teknolohiya. At kaya sa bawat karapatan natin sa paggamit ng mga teknolohiyang ito, ay may tungkulin tayong dapat gampanan na kung saan tungkulin natin na gamitin ang mga ito sa tama at kung kailan kinakailangan. Ayan. Tayo mga tao ay may responsibilidad sa mga teknolohiyang ito. Kaya nararapat lamang na alamin natin kung paano dapat ginagamit ito. Di ba mayroon kang kasabihan na think before you click? Kailangan isipin muna natin yung mga kung paano natin gagamitin ito bago natin gamitin siya. Diba? Tama? Okay? So, para naman sa ating pangwakas, magbibigay ako sa inyo ng pagsusulit. Maglabas. Ito, okay. Pakisagutan lang. So, nabasa yung aralin. Meron naman kayo 5 minuto para sagutan ang grupo. Okay, game. Tapos na ba? Okay, pasa na yung mga pagsusulit nyo. Ngayon, tapos na tayo sa aralin tungkol sa pagunlad sa teknolohiya. Sana ay meron kayong napulot na aral at maisabuhay sana natin yung mga natutunan natin sa araw na ito. Okay. So, goodbye class! Goodbye!